Kamusta nga pala mga kaibigan? Ako nga pala si Emil. At nandito tayo ngayon para ipagpatuloy yung ating series na kung saan itetest natin sa mga everyday appliances yung ating PowerCell M. Just a quick fact, PowerCell M means 1,000. Yung Roman numeral na 1,000 kasi nasa 1 kilowatt yung capacity nito, pati yung inverter. No? Meron tayo dito tatlong power tools. Isang grinder or cutter. Mas kilala siya talaga na grinder eh. Tapos isang impact drill na 650 watts. Itong isa ay nakalagay ay stated as 700 watts pero I doubt na 700 watts talaga. Then itong isang jigsaw na around 800 watts. Yes, jigsaw. So, Inco. Baka naman. Hindi, joke lang. Anyway, so kailangan kasi maging energetic. So, ayun. Nandito tayo ngayon para i-test naman natin yung power tools naman. Kasi ini-imagine ko ano yung situation pag brown out tapos kailangan mo mag-work. May kailangan putulin, may kailangan i-drill, no, sa inyong bahay o kung saan man, and sakto brown out. Sa halip na gumamit ka ng generator na kailangan patakbo pa, gagastos ka pa ng gasolina o kung ano pa man, mainam na yung power station. Kasi si power station plug and play lang siya. Buksan mo lang yung switch, meron ka ng energy as long as fully charged siya. And of course, ang itetest natin ngayon ay si PowerCell M. No? Actually, si PowerCell M nagpapatakbo ngayon nung camera. Nakakabit kasi siya sa sa USB, no. So papalapitin ko lang. Ang stated spec nitong PowerCell M ay kaya mag-output up to 1,000 watts ng power. Susubukan natin siya. Kaya, ayun. Simulan na natin. Para fair, ang testing natin, kailangan tatanggalin ko si solar panel para makita natin yung actual na consumption. Minus the charger nung sa camera. Tingnan natin. Around 9 watts lang pala. 6.5 watts, 6.5 Galing. Yun. So yun lang. Yun lang kaya niya. Okay. So subukan muna natin si grinder. Hindi natin siya kakapitan ng AC input. I mean yung charger or UPS, no. Diretso tayo dito sa inverter outlet. Buksan natin. Okay, so bukas na si inverter. So supposedly nasa 55% lang yung capacity ngayon. Testingin natin. 3, 2, 1. Around 300. Kaya naman. Around 343 watts. Tama ba? Around 343 watts. Tumalon siya ng mga 650 kanina. Yeah. So, upon starting nito, tumatalon siya ng 650, which is almost malapit na sa 700. Pero pag during operation na, nasa 350 lang. Yup. Next. Hindi ko tatanggalin yung grinder. Kakabit ko to. Power drill. So, power drill naman, ganoon din, same. Around 650 naman to. So, tingnan natin kung ano na kaya. 3, 2, 1. 242 watts. 230.
So tumataas siya ng up to 450 watts, no? Mali pala, nasa 500. Ito hindi ko pa nasusubukan. Kasi bagong bili lang to. And I think kaya naman, no? Kaya naman itong jigsaw. I mean, kaya nito parcel patakboyin yung jigsaw. Pero tingnan natin. Start muna tayo sa lowest, sa number 1 setting. Okay, sa number 1 setting, nasa 130 watts. Skip tayo sa number 3. Wow. Nasa 242 watts, number 3. Then, number 5 tayo. 3, 2, 1. Tumalon siya ng 700 watts, pero bumaba ng 440 nung normalize na yung motor. Then number 6. Number 6, pinakamataas. Kinakabahan ako kasi kung 700 watts na ang starting current ng sa number 5, feeling ko number 6 nasa 900. Tignan natin. 3, 2, 1. Tama ang hula ko. Yes! Joke lang. So tama yung tama yung assumption ko na umabot siya ng 900 watts. Tapos sa drill naman number 6, nag 467 siya. Kaya. Easy. Ayan. So, ayan, papakita ko sa inyo yung grinder. 3, 2, 1. Yan po. Kita nyo naman, no? Walang daya yan. Tawag dito, nasa 650 yung starting. Nasa 700 pala, rather. Ito pa nga. Malapit-lapit na sa 700 watts, pero tumitigil siya ng 367. Then yung drill naman 240. So kaya napaka-easy. Then yung impact yung jigsaw. Oh shit. Sorry, iangat ko pala dapat yung jigsaw para hindi maka-apekto sa vibration. Ayan, 3, 2, 1. So, tumataas siya ng 800 to 900 watts. Pero everything is all good. Okay. So, what if pagsabay-sabay natin siya? Dito medyo nakakaba kasi nga, again, 1000 watts, maximum power. Pero pag pinag-add mo to, 347 plus 460, nasa 700 plus ito, nasa 290 something. No? So, yeah. Subukan natin pagsabay muna si grinder tsaka si power drill. So, lipat ko pala ito ng konti. Para kita nyo. Subukan natin. 3, 2, 1. Kaya magsabay. Nasa around 560 watts yung consumption pag pinagsabay mo yung dalawa. Pagsabay naman natin si ito at saka ito. Number 6. Number 6 agad to. Hindi ko babaguhin. Yan, number 6. So, 3, 2, 1. So
sorry. Ang wobbly pala ng video pag ano. Ngayon ko na napansin. Pero, napansin nyo, humina siya nung una kasi parang nag-switch yung parang overcurrent protection. Pero, nag-return naman siya. Hindi naman siya namatay. Kasi kaya naman. Umabot na 800 to 900 watts total. Itong dalawa. So, simulan ko ulit. 3, 2, 1. Hindi siya namatay. Umabot ng 800 watts. I mean, umabot ng 1 kilowatt. More than 1 kilowatt yung power consumption. Then, bumaba to 800 watts. Kaya pagsabay niyo tatlo. Tinanong ko paano ko gagawin yun Kinakabahan ako, honestly. Kasi hindi ko alam kung gagana siya. So, do not try this at home, okay? Pero para sa ngalan ng siyensya at sa ngalan ng quality ng ating PowerCell M, i-overload natin siya. Okay. Yes! Hindi siya namatay. I mean, hindi siya nag-shutdown. Yung total shutdown ng PowerCell, hindi siya nag-total shutdown. Ang ginawa lang niya ay mula dito sa nakagana na to si Jigsaw, di ba? Tsaka ito si Grinder. Pumapatak ng 800 watts, no? And pag sinama mo ito, which is around 240 watts yung actual consumption niya, lalabas na 1,000 plus, 1,040. Pero syempre may ano pa to, may surge current pa to, no? Kaya nangyayari, kanina doon sa video, ang ginagawa ay nagsha-shutdown. I mean, namamatay temporarily, tas nagre-restart naman automatic kung kaya. Kaso anong nangyayari, hindi kinakaya yung total loads nito na more than 1,000 watts. Kaya ang ginagawa niya, re-restart, overload, patay. Re-restart, overload, patay. Pero hindi namamatay yung ating PowerCell. Actually ito, nag-overload lang siya ng mga nasa 1.2. No? Kala ko hindi na gumagana Gumagana pa pala. So anyways, ayun, ganun kalakas yung ating PowerCell M. Kaya niya yung tatlong power tools na ganito. Hindi lang niya kaya sabay-sabay yung tatlo. Kung kailangan, pwede mag-jigsaw habang nag-grinder. And okay na yun, I think. So good siya for woodworkers or builders na need ng power during brownouts, no? And kailangan nilang mag-work kagad temporarily. Sakto ito, hindi pa nakasaksak yung ating solar panel. Pag nakasaksak pa yung solar panel, may additional power pa na pwedeng kuhanin. Hello. Ako si Duro. So ayun, nandito tayo ngayon sa office and napansin ko na hindi pa tuloy yung audio, no? So nakat yung audio kasi nalobat na pala yung mic.
Pero ayun, just to summarize, okay naman yung performance ng PowerCell M given na tatlong power tools yon. So yung magkasama si grinder tsaka si jigsaw nasa 800 watts plus si drill na 240 pero tumatalon siya ng 500 at the surge current kaya siya nag-overload. Pero if you're going to use it for normal use, like for example nasa workshop ka, goods yon, no? So yeah, I hope you like the video. If you do, please like, share, and subscribe na rin sa ating YouTube channel. I know na parang ang random nung ganitong mga videos ko when it comes to showcasing our products, no? And yeah, abangan nyo na lang yung mga susunod na testing natin. I have a lot of plans pagdating sa further creating content na related kay PowerCell. Hopefully makapag-camping tayo. Yun yung gusto kong magawa talaga in the future. Yeah, so hanggang dito na lang. Thank you for watching and I'll see you next time. Paalam!